stop being overly loyal to political figures. Usa ni sinungdan nga nagkaguliyang taba, aliwaros na ang kalibutan, nya makisabay pa ta. Klarohon lang nato, kinsa di ay kontra nato, tao or demonyo. Kay sumala sa gisulat sa Biblia, for we wrestle not against flesh and blood, but against rulers of the darkness and against spiritual wickedness in high places. I understand we are not called to be passive. We must do our part as Christians nga barugan ang kamatuoran. Pero dili moabot sa punto nga awayo na nato ang atong isig katawo. Kay tan-awa ang kahimtang karon sa katawhan, murag mas naapatay kasuko ug kalagot batok sa mga opisyales sa gobyerno kaysa sa kaaway nga espirituhanon. Angay ba kitang masuko sa mga tao nga mao'y hinungdan sa pag-ari ni Jesus Christ? Nasayod bala kita para asa ang gospel? Nasabtan ako inyong pagbati tungod kay dili man gyud lalim ang pag-antos sa ilang pag-abusar sa atong nasod. But what can you expect from a person nga wala gitugyan ang kinabuhi diha sa Ginoo? Kung ang kasing-kasing wala pa nabag-o diha sa Dios, natural magpadayon ang kalapasan ug pagkadautan. Maong imbis nga maglagot ta nila, ato hinuon silang iampo. Kay bisan unsaon nato, there is no political solution to what is wrong with this nation. The Bible already tells us that this world is broken tungod sa sala. Sala ang hinungdan ni ining tanan. Kining mga panghitabo sa kalibutan are symptoms of a deeper problem in the human soul. Ug ang sistema sa politika cannot repair what is broken by sin. Man will never be able to fix what is wrong with the world. And truth be told, no amount of money and human wisdom ang makasulbad ni ini. Christ is the only way out of the chaos. Dili gobyerno, dili politiko ang makahatag sa hingpit nga kalinaw nga gipangandoy sa atong mga kasing-kasing. Kay ang maong kalinaw moabot lamang when Christ returns and establish His kingdom.